Hello mga kalabs! I'm Filipina. I am Italian I am Phil Italian family. Welcome to our channel. So, hello po mga kalabs! Ayan po mga kalabs, nandito po tayo sa labas. At saka naalala nyo po ito ang aking gawa na, ang aking artist na ginawa. So, ayan, may sukulin po siya. At saka meron kayong maririnig na mga background po. So, ngayon po, mga kalabs, ay ikikwento ko po sa inyo kasi marami pong gustong malaman kung paano ako nagiging entrepreneur dito sa Finland. So, ayan mga kalabs, dumating ako year 1992 po. So, 29 years ago po dito sa Finland. Yan, matagal na po ako dito, antik na po ako. So, makita nyo, ang dami ko ng wrinkles. Yan. So, ayan po mga kalabs, dumating po ako dito year 1992 po. Au pair po ang pagdating ko dito. Ikiklip ko po yung kwento ko dyan kung paano ako nakarating sa Finland. Ilalagay ko po yung link down below dito. So, para po mapanood nyo po. So, how did I arrive in Finland? How did I get in Finland? So, I will link the vlog below para mapanood nyo po. So, ayan mga kalabs. So, 1992 po at ang nangyari is au pair po ako. Tapos, nagstay po ako dito. From then, dahil one reason is na-meet ko ang aking first husband. Yan. So, ang first husband ko po is Finnish. Yung tatay po ng aking daughter. Kasi may nagtatanong po na bakit daw hindi daw yung daughter ko doon sa yung sa house tour po namin sa Milan, ililink ko po din yung link dito sa baba, ilalagay ko po na bakit daw yung anak ko walang picture doon sa bahay ng aking mga biyanan kasi po hindi talaga nila tunay na apo yung daughter ko kasi anak ko po siya sa aking ex-husband na Finnish. So ayan po ang ating kwento na ganun ang nangyari po, ganun ang kaya ako namit ko yung ex-husband ko year 1992 in the end 1992, so that is 29 years ago. And hindi nagkaano yung namin, naghiwalay kami 2002. So 10 years lang kami nagsama, pero wala naman kaming problema. Ayan lang, hindi lang kami nagkasundo in any way. So yun po ang ating kwento na bakit ako nandito at bakit ako nagstay. So since 1997 po, ikat na lang natin yung baka ikwento ko rin yung bakit kami naghiwalay ng aking ex. So later na lang yan. So ayan mga kalabs. So yung year 1997 po, ako ay pumasok ng bilang yung magpa-practice lang ba sa store. Ang pinapasukan ko is bookstore. Yan. So, ang trabaho ko noon is, kung maalala ko, is 3 days a week. 3 days a week po. Tapos, kasi may araw konti Sandali mga kalabs. 3 days a week po. Mayroon lang ako dito kasi ang pasok ko 6 hours a day. Yun, masok po ako. So, from year 1997 to year 2000 po, ay nagtatrabaho po ako sa bookstore. Yan. And then, umalis po ako doon kasi gusto ko ng changes. Yan. Pumasok po ako ng isang shoe shop na ang may-ari din ay ang asawa niya Filipina at ang asawa niya ay Finnish. So nagtrabaho po ako ng more than 1 year sa kanila. So talaga ako, yung customer service talaga ang aking work, mga kalabs. So ayan po.
Then naisipan ko mag-aral as a business ano, kasi parang napasok ko sa isip ko na gusto ko ring magkaroon ng sariling business. Ayan, wala na yung araw, kaya tanggalin na natin. So yun, pumasok ako ng 8 months na business, 6 months to 8 months yung course. Yun ang napasok ko. And then, hi love! Come to say hi! So, ayan mga kalabs, nag-aral po ako. And then, hi love! Basta? Hello. Ah! Hello! So, nakaharap siya dito sa computer. Akala niya nandito yung video. I will not cut now. Okay. See. Dumani. Okay. So, ayan po mga kalabs. Is you want to stay here? With me? Or... Flaskin ako. Ito naman yun siya. See. So, ayun po mga kalabs. Nag-aral po ako. Then, yung dati ko pong workplace, kumuntak sa akin sila. Sabi niya, Miriam, magpupush. Ayan, malapit lang kasi kami sa airport. Kaya kung maririnig niyo yung aeroplano, yan. You know, pag may magnet lang ako, pwede ako sumakay ng aeroplano. Very near, 12 to 15 minutes lang kami sa airport. Yan. So, ayan, kapitbahay namin ng airport. Mayaman kami. Sa airport. So, ayan po mga kalabs is, tumawag sila sa akin na gusto nilang ibenta sa akin yung kanilang store. Kasi sabi nilang ganun, I trust daw nila na pwede daw ako mag-ano. Pero, napakamahal kasi yung bintahan nila noon is, yung price nila noon, that time is 250,000 euro. Kaya, may nag-advise po sa akin yung teacher ko na wag ko raw bilhin. Mas maganda daw na mag-start ako ng sarili ko and from my own, mas nakamura talaga ako noon. So, to tell you the truth, tama talaga yung teacher ko kasi ang shop ko ay nag-umpisa lang talaga ako sa nasa, ilagay na lang natin sa 6 to 8,000 euro. Yun lang talaga ang start ko. So, from 250,000 euro, nag-start ako sa 6 to 8,000 euro. So, yun ang nangyari po. Nag-start po ako ng year 2002. So, 19 years ago na po mga kalabs. So, ayan po ang ating, kaya ako nagiging entrepreneur dito sa Finland. So, ayan mga kalabs, ikat muna natin ang ating kwento. At, mag-ano muna tayo. Mag-shoutout muna tayo. So, ayan sa aking mga followers na super love. I love you all too. So, shoutout po natin muna sila. Si Melba Mendez. Hi, Melba! Tsaka, ang aking solid supporter dito sa Finland din na si Erlinda Olikala, my friend. Hi da! See you soon. I hope so. Yan. Tsaka, shoutout po natin si Joy Paklibar. Yan. Si Tilma Hutunen from LA, ang aking friend. Yan. Stella Miranda, Charina Bautista, Husky Inna. Hi, Husky. Maribel A. Yan. Mga Marilyn Bitachi. Yan ang aking mga solid friends. Yan. Mga solid supporters. Yan. Si Charina Bautista, Dolor Osero, sa walang sawang pagsuporta po sa akin. Maraming salamat. Kay Nian Luzada, Bisaya Tagalog Family. Hi, welcome to my channel. Yan. Nabasa ko na yung mga messages nyo. Kay Edna Science na walang sawang pagsuporta. Kay Mamshi Cons Daily Habits Philippines, yan. Kay Lalita's Life, thank you so much. Kay Marivil Patiag. So ayan mga kalabs, continue natin ang ating pinto-pinto. So maganda ang ako lang mag-isa. Ang start talaga is bookstore. So ayan po mga kalabs, continue po natin. Is nag-start po ako noon year 2002, and then ayun po, yung pag-start ko po is, ang tinda ko po is books, toys, cards, at saka giftings, yun. At saka, mayroon akong maliit na coffee. Mayroon lang ako isang table for 5 person. Yun lang. Gumagawa ako ng, andito yung hobby ko. Yan. So, gumagawa ako ng, ng coffee. May coffee din ako. So, ayun, tinakbo ko yun ng, from then, yung shop ko po. Nagre-rent lang po ako. Ang rent ko noon is 1,300 euro per month. So, really big amount. So, ayun mga 19 years ago. Yes.
So 1,300 euro a month. I was renting that time. It was really a lot. Anyway, mga kalabs. So ayan, yun po ang nangyari is that time po ay na-experience ko po yung irarab ako. Yung irarab ba ako? Maalala ko talaga ang tangkad niya, kasi tangkad siguro ng asawa ko or medyo matangkad pa at saka malaki siyang tao, na sabi niya open the cashier. Sabi kong ganun, anong gusto mo? Sabi niya ganun, open the cashier. Tapos tiningnan ko naman siya, wala naman siyang gun or wala naman siyang kutsilyo, so hindi ako nag-react. Yung parang ano lang ako, yung kumbaga parang simple lang ang ano ko, yung tapos sabi ko, wag mo akong hawakan, sabi kong ganun, kasi masasaktan kita, sabi kong gano'n. Grabe, no? Kalit-lit ko, pero ako pa ang nagtakot sa kanya. Sabi ko, wag mo akong hawakan, kasi pag hawakan mo ako is masasaktan kita. So ang nangyari po doon, na hinawakan niya ang kamay ko, binigyan niya ako ng force na ano ko siya, na kick ko siya, kasi that time talaga, since 1996 until 2004, nag-aano ako nagkakarate ako. So, mayroon akong self-defense. Yan. So, ayun po mga kalabs, ang nangyari is nasipa ko po siya. At saka yung pagbigay po niya ng kamay, paghawak po niya ng kamay sa akin, syempre ginanyan ko, tinaas ko yung ano ko, yung paa ko, papakita ko sa inyo ang aking sutugiri, ang tawag sa karate ano. So, ay ano ko po, kasi nandito yung asawa ko. So, yung umano kasi sa akin, hinawakan niya yung kamay ko. So, hold my hand. So, at least nakaganyan ako. So, nasipa ko siya ng ganyan. O, ganyan. Ganyan ang sipa ko. Yan. So, yan ang tinatawag na sutugiri. So, ayan po mga kalabs. Ang nangyari is na-break ko po ang kanyang ribs. So, nadala po siya sa hospital. So, tapos nagkaroon din kami ng court that time, kasi nga syempre kailangan talaga akong talagang yun ang nangyari. At saka yung kapitbahay ko rin dumating na rin, kasi sabi ko tulong yun, kasi nalagay ko na siya sa baba, na ano ko na siya, siyempre nung pagkaano niya hindi na siya makatayo. Tapos meron pang customer na pumasok na lalaki na tumulong nga sa akin, pinaano siya, yung wala na talaga siya, kasi na-break ko yung ribs niya. So ayun naman mga kalabs, yung nasa court kami, maalala ko na sabi niya ganun, yung maliit na batang yan ang nagsira sa ribs ko. Yun na. Di ba nakakatawa, no? Ako pa ang sinisin niya, siya pang ano. Tapos yun, tinanong kung bakit, sabi niya ganun, kailangan lang daw talaga niya ng pera. Ay, ang sagot ko naman sa kanya, kung kailangan mo sana ng pera or pagkain, dapat nag-honest ka lang, kasi maliit lang naman ang kinikita ko everyday. Ayan, nag-ano yung araw mga kalabs, wala yung kita ko everyday, kaya sabi ko nag-ano na lang talaga siya, kung gusto niya ng pagkain, bibigyan ko siya, or kaya pangbili ng pagkain man lang, kahit pang McDonald's, di ba mga kalabs. So yun ang nangyari. So that was year 2003 nangyari yun. So pagkatapos na ayun 2003, 2004, nagkaroon ako ng opportunity na yung sa katabi ng store ko is binibinta. So, that time hiwalay na ako. So, sabi ko, anong gagawin ko kaya? Kaya, ang ginawa ko, nung narinig ko na binibinta yung store kung saan ako ngayon, 2004, so, tumawag ako ng bank. Sabi ko, kailangan ko ng pera dahil may binibintang ano dito. Tapos, kung pwede ba akong magkuha ng loan. Sinagot naman ako kaagad ng bank na sabing ganun, okay, ibigay mo sa akin yung information ng place. Tapos yun, kinuha ko doon sa dealer at binigay ko yung information. Yun na po ang nangyari is nabili ko yung place na yan. So since 2004, so that will be 17 years ago. So ayun mga kalabs, 2004 until now it's 17 years, no? Yeah. So 17 years ago ko nabili yan. So, ayun, lumipat na ako.
pero nawala na yung coffee ano ko noon dahil marami na akong dinagdag na binta yan sa store ko. And then ayun, maganda naman ang takbo. Mayroon akong mga yung nagpa-practicing, mayroon akong pumapasok ng mga practicing, mga young ano, at saka yung mga pati yung mga foreigner na bago lang dito sa Finland na studying Finnish, kaya yan pumapasok sila sa store ko as practicing. Hindi ako nagbabayad, ang gobyerno ang nagbabayad sa kanila parang makapractice sa akin. So that was my favor from the government. So okay naman ang takbo sa awa ng Diyos. At in the meantime, nagkabili din ako ng sarili kong bahay na maliit lang din, apartment, 76 square meter. Yun. Then, takbo, yun lang. Nag-iisa ako, yung anak ko papunta sa akin, papunta sa tatay niya. Ganun ang nangyari. Pero mostly talaga sa akin yung anak ko. So, ayan mga kalabs. Then, by 2006, na-meet ko yung husband ko. So, another story na naman ito, how did I meet my husband. But anyway, 2006, I met my husband, and then he moved to Finland 2007. So 2007 we got an offer. Dito na naman tayo sa shoutout. Cut muna natin ang ating kwento-kwento sa ating entrepreneur at mag-shoutout muna tayo sa ating mga followers kasi baka wala na tayong mag-follow sa ating, hindi natin sila hindi. Joke lang. Siyempre mag-joke na. Tawa lang ako, mag-isa ako. So, ayan, si Lilibet Torres, Teresa Nakua, yan, mga sort of Flor Yasmin, sa mga inyong mga messages, thank you so much. Kay Malo Bonafe, Lucy P, Irma Batasin, yung aking new subscribers, kay Sahida Bigum, since the beginning, she is my subscriber. Kay Linda Divina Gracia, pareha kami ng Bilio Gracia, Divina Gracia, Ilunga din, Ilunga ang aking papa, so yan. Kay Yith Ungayo, na ang aking solid supporter. Yan, kay Biole S, hi Biole S, kay Ligaya Apid, yan, Nuralin Langquido, Luida Esquivel, Manaligod. Kahit hindi ka nagpa-shoutout, pero shoutout kita ngayon. Kay Milin Uruvan, hi po sa inyo. Kay Purita Pullman. Kay Balaba Emma. Susan Samuntan Person, yan. I love you, Day. Jamera Tamba, yan. So, shout out nandiyan ang ating mga shout out. So hindi natin ano kasi baka ma-boring kayo. So i-cut natin ang ating kwento at i-shout out natin. So ayun mga kalabs, continue to our kwento. Na yung post office, gusto nilang ako ang mag-take care. So inaccept ko po yung offer. So 5 years po kaming nagkaroon ng post office. We had 4 workers and us, like my husband and me. So, ayun po mga kalabs, masarap ang pakiramdam na nakatulong ako ng kapwang tao, na mayroon akong workers, na mayroon akong masahuran, na ang sarap no, kasi parang tumulong ka ng kapwang tao na yung mga nagpractice sa akin, nakuha ko silang bilang worker. Kasi, tawag nitong, dahil yung practicing, hindi ako nagsasahod, pero nung yung nagkaroon ako ng post office, ako nang nagsahod sa kanila. At saka 2 of my workers, mayroong tinatawag dito na you work but you study in the same time. Kaya parang part-time sila sa akin, and then yung kumbaga half-half, tapos gobyerno ang magbayad sa kanila nung half, tapos nag-aaral sila in the same time working, pero mayroon lang silang 2 times a month na mag-school. Yung isa nursing, yung isa naman is hindi ko na maalala, basta about computer yung isa. Ano ba yung course niyang kinuha? Anyway, so ayun mga kalabs, ngayon naman sila, successful naman sila, may contact pa rin ako sa kanila, yung mga workers ko. Kaso lang by 2012 nag-decide ang post office, kasi ang opening ko lang noon is from 8 to 7, no? 8 to 7. Yeah. Yung opening lang namin sa aming shop is 8 to 7. Ang nangyari is yung post office, nag-decide sila na gusto nilang from 7 to 9 o'clock in the evening. Hindi ko yun makayanan kasi syempre parang wala na ring pahinga yung mga workers ko, 'di ba? So ang naisip ko, ang naisip nila noon, dahil marami kaming kagaya ko na private post office, sila deal ng mga
supermarkets, na yung supermarkets yun ang mag-take over ng post office, at doon na yung ilipat lahat ang mga private post office. So isa na akong naano noon. Ang masakit doon is nung naalis na yung post office, siyempre kailangan kong alisin ang mga workers. Yun ang napakasakit na naramdaman ko, kasi siyempre masakit sa akin parang mag-kick out ng mga workers ba. Pero wala akong magawa dahil wala na akong maisahod, dahil wala nang trabaho, di ba? So ayan mga kalabs, napaka ang experience, super kailangan ka talagang brave to fight for it. Kaya ayan, then nanganak ako ng 2012, and then meron akong isang natirang trabahante. Tapos nung pwede na akong bumalik mag-work, nung 11 months na si Vincent, bumalik ako ng mag-work, ay tama-tama naman yung worker ko is lumipat ng 3 hours away from here. So ako na lang ang nag-take over sa shop ever since. Yan ang kung paano ang aking istorya ng aking nagiging entrepreneur dito sa Finland. So, hindi naman madali dahil syempre daming bayaran, tax dito, yung mga insurance, lahat pera. Kaya hindi naman ibig sabihin na meron akong sariling tindahan, mayaman na, kundi sabihin na lang natin is maganda ang buhay ko, nakatulong ako sa pamilya namin. Paano ba sabihin, naka-travel, yun, nakapag-travel, at yung nakuha ko yung gusto ko. Ayan mga kalab. So then happens by 2016, nag-start sila na i-offera nila na yung bilhin nila yung lupa namin. Hanggang ngayon, hindi pa rin nadidil dahil maraming mga ganyan. Mayroong, ang plan is kung mayroong isang magreklamo, hindi nila itutuloy, kaya uulitin na namin nila yung mga plano. Kaya hanggang ngayon, hindi pa namin nabibinta yung aming land dyan sa yung ano na yan. Pero sana naman, in God's will, soon, ma-deal na rin, kasi mag-stop na rin talaga ako. So ayan mga kalabs, ang namin by 2016, 2017 medyo nawala na yung aking 2014, 2016 dahil si David din noon is nag-aral siya at saka nagpa-part-time lang siya, kaya ang nangyari po is pumasok po ako sa IKEA ng 12 hours a week, as like this what I'm doing now. So ayun po, para lang magkaroon ng extra money, dahil nga medyo bumaba nga din yung kita namin sa tindahan dahil nga sa nangyari doon sa pag-stop ng post office, at saka syempre time goes, time changes. So ayan mga kalabs, then dumating ang COVID. So mas lalo talagang medyo kami, medyo humina yung kita namin. So itong June na ito po mga kalabs, nag-decide na po ako na mag-stop. So ayun, kasi mag full time na po ako sa IKEA. Pero nag-a-apply pa rin ako ng another place na work. So ayun mga kalabs, ang ating kwento kung paano ako nagiging entrepreneur dito sa Finland. And ayan, yung yung hindi madali ang nangyari. At saka kung yung nagkuruna lang kasi ang nangyari is naapektuhan talaga ang aking tawag nito, aming tindahan. Magtrabaho na lang ako sa IKEA, at saka opportunity. At saka nag-a-apply pa rin ako ng ibang trabaho, kasi gusto ko rin na yung work ko ba is yung daytime, at saka walang weekend, kasi nga with family. Pero kung wala akong choice, pagtiyagaan ko lang siya muna. So ayan po mga kalabs, is i-close ko na po siya end of August this month, 31 of August magko-close na po ako. So mangyari kung anong mangyari sa sitwasyon, at least po medyo mabawasan na po ang aking problema, kasi puro bills na lang ang dumarating. Syempre pag may business ka, palagi yung mayroong insurance, mayroong kang bayaran. So mawawala po yung mga bayaran ko po, mga extra payments ba na hindi ko na nga din kayang bayaran ngayon.
So ayan po ang ating kwento na hindi madali magiging business ano ka dito dahil syempre marami kang paperwork, kaya aalis ka sa trabaho, dadalhin mo rin sa bahay yung trabaho mo dahil inisipin mo mayroon ka bang pambayad, mayroon palang mag-aano bukas na bill na kailangan mong bayaran, kung may deadline tapos paano mo yun mababayaran, so tingnan mo yung account, mayroon ka bang pera. So hindi din madali magiging to own a business in Finland, hindi din madali. So ayan po mga kalabs ang ang atin pong kwento tungkol sa owning a business in Finland po. Hindi naman mahirap, hindi din madali, pero ang nakaano kasi po is yung kung paano ka magiging customer service at maraming nangyayari. So dyan makikita nyo po kung mayroon akong ililink na mga picture kasi 19 years maraming nangyayari na dyaryo po tayo. Kung palagi tayong nasa dyaryo, ini-interview po ako, yan, many things happens in that time. And then 2019 I was also chosen as a best person in our city, in our not city, in our town. So happy, so lucky to be choosing to be chosen as a best person in our town. Ayan mga kalab. So nakuha ko na rin yung kung paano kung gaano yung pagbigay ko sa kanila na being a good customer service, in time bumalik din sa akin. So ayan mga kalab, super happy po ako noon, super surprised po ako noon dahil syempre yung pag ano nila sa akin, pag choose nila sa akin na yung manager ng isang club is pumunta sa tindahan at syempre customer ko siya, kilala ko siya. So yung pagpunta po niya sa akin, hey, hello, how are you, ganyan, and then sabi niya ganun, I just wanted to inform you something. So I was thinking, what is, like, I was really, I did something wrong, something like that. So ayun mga kalabs, nung pagkasabi niya na I am proudly happy to announce that you are chosen as a best person in the town. So, syempre, parang na-shock din ako kasi sabi kong ganun, what, how, and these things. So, surprises comes in life. So, that was very, that was a very, very nice surprise for me. So, ayan mga kalab. So, i-clip ko po dito yung video nung inano nila sa akin yung parang diploma ba yun or award, something like that. Kasi naka-frame. I-clip ko po dito yung video. Hän palvelee täydellä sydämellään auttaen asiakkaitaan monin tavoin. Hänen ideansa, Korso-aiheiset joulukortit, tekevät Korsoa tunnetuksi ympäri maailman. Nämä oli perustelut. Ja nyt täytyy tietysti kysyä tämä urheilukysymys, miltä nyt tuntuu. Tuntuu hyvältä. Hyvä korsolaiset! Rakastan teitä! Meinasinkin heti kysyä, että no miltä tämä Korso tuntuu, mutta sinä jo vastasit. Kerro uudestaan. Hyvä korsolaiset! Kiitos itsellesi. Sì. Kaikkea hyvää sitten teille muillekin korsolaisille. Tapaamme varmasti joulupolulla sunnuntaina 15. päivä joulukuuta. Kiitos. Ti ho preso un po' di foto. Sì, bravo, dopo me le mandi. Grazie. Poi c'è Onnea uuden korsolaiselle Mirkulle ja puolelta alkaa siis perheiden kauneimmat joululaulut kirkossa. Jos haluatte, niin joululauluja pääsee laulamaan vielä puolelta siis kirkossa. Brava amore.
Ciao! Bravo amore. Auguri. Ma tunnistat su. Viime kerralla se kesti. Jo siinä et olisi kertonut. No ei se häitä. Joo. David on ottanut kuvan. Joo, tää on live. Jättäkää, että minun täytyy lähteä. Joo. Okei, okay, Taitia pitää kaikkien lähteä. Kiitos, moi moi. Maanantaina. Saluta. Bravo amore. Yun mga kalabs, super blessed ako in 19 years na pagtatayo ko ng business ko is nagkaroon po kami ng bahay. Ito na yung bahay namin na nakita nyo na po. Pero hindi lang sa aking pera itong bahay na ito, kundi pera din ng aking husband. Half kami dito. I mean, hindi naman kami half, mas marami pa yata silang nalagay dahil hindi naman ako kayamanan, kundi pero may pera din akong nalagay dito. So ayan mga kalabs, super blessed ako, super thankful to God ako to be an entrepreneur in Finland, at saka po super blessed po ako na nagkaroon ng maraming customer at hanggang ngayon customer ko pa sila, hindi lang sila customer kundi kaibigan ko rin yung iba. So may nagkaroon din ako ng mga best friends na mga Finnish na mga matatanda, mga bata, nang dahil sa aking business, at saka nagiging kilala din ako. So if ever na ako'y pupunta sa aming supermarket, super nice feeling na mostly naghahay sa akin, super respect sila sa akin, yung bang masaya sila para sa akin, nafe-feel ko yun. So ayan, kanina na naman, so these days na nag-inform na akong mag-stop ako, honestly, umiiyak yung mga customers ko kasi we need you, we will miss you, what will happen to us without you, para mga ganyan, ang sakit pakinggan, diba? Pero hindi ko naman siguro isa-sacrifice yung sarili ko na nandiyan ako para sa kukunting customer na ako naman ang magsasuffer, diba mga kalabs? So kaya ako nag-decide na mag-stop lang po. Yun lang dahil siyempre marami talagang naapektuhan sa COVID. Ayan. Kaya wala tayong magawa, 'di ba mga kalabs? Ang atin lang is fight lang tayo sa mga pangyayari. Ayan po. Inom po tayo ng tea. Ayan. So sana naman po mga kalabs at nagustuhan niyo po itong aking kwento. Nagiging businesswoman ako dito sa Finland. So, yan mga kalabs, sana nag-enjoy kayo at thank you so much for following our vlog, at marami pa akong mga kwento, mga gustong sabihin sa inyo sa mga pangyayari sa amin dito, sa kung paano kami nag-meet ng how did I meet my husband. Yan, it's coming soon. And then what else? Hi love. So ayan, nilalamig daw siya. Ako naman yung suot ko yan. And yan mga kalabs, ang aking masabi lang, do you remember anything about the business? Yeah, no, he don't know what I say. So anyway, nagpapasalamat po ako sa lahat na nanonood. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, please subscribe po sa aming family channel, Feel Italian Family. At saka po, wag nating kalimutan manalangin. Nandyan lang si Papa God palagi sa atin, at sinasagot niya palagi ang ating mga dasal. So, thank you so much mga kalab sa inyong at mayroon pa palang shout out dito. At saka please naman, don't skip our ads, mga kalabs. Kung meron lang kayong gustong itanong, please comment down below lang, kasi para namang alam ko kung anong gusto nyo marinig galing sa aming family. Yan, kinaririnig nyo naman yung aeroplano ko, dumadaan na. My airplane is passing. Our airplane is passing. So, ayan mga kalabs, gusto ko lang din palang i-share sa inyo na ang aming apple is, ayan po ang ating aura today. So, ayan, payat na po ako.
So, ayan mga kalabs, ayan lang kami, kami dalawa. So, ayan mga kalabs, gusto ko lang i-share sa inyo ang aming apple po, ayan. So, ang daming bunga ng aming apple, ayan. So, halina kayo at mag-pick up na kayo ng mga apple, mga kalabs, ayan. Pick up tayo ng apple. So, pakita ko sa inyo, hindi pa yata to hinog. Ayan. So, ayan, ayun din yung isa naming apple tree na green siya. Ito naman is yung red apple. Red apple siya. Ayan. Ayan. Red apple siya. Kaya, ayan mga kalabs. Manamis na siya. Sarap. Ayan. It's sweet. This. Kaya mga kalabs, sweet yung apple namin ngayon. This year. So, thank you so much. At magsa-shoutout pa pala ako mga kalabs. So, abangan nyo ang shoutout ko. Hello mga kalabs. Ayan na naman. Mag-shoutout tayo. Ikat natin. Skip ads. Ayan. So, kay Steve Pacino, kay Maria Cecilia San Miguel, gusto niyang isa-shoutout ang kanyang sister na si Antoinette Perez, working in Banta, IKEA. So, yan mga friends ko yan. So, shout out sa aking mga friends dyan sa IKEA. Yan, hindi ko na kayo i-mention. Sabi nyo kasi, IKEA lang eh. Shout out sa mga workers sa IKEA na mga kabayan Filipino. Love you all. Thank you so much. Yan, so thank you so much sa inyong support mga IKEA workers Filipino. Viva! Yan. So ayan mga kalabs. At ay kukontinue ko ang shoutout ko po ang aking solid friends forever na si Coolwin. Subscribe po sa kanila, si Milma Deita, Nanay Nianica, Rachel Soberano. Yan po ang ating solid friends forever at saka sa ating team Walang Kupas at lalong-lalo na sa aking super chatter na si Colwin at si Papa Hill. Right to Fix Official, Joe Official, Aimee Official, Ako Ito Vlog, yan ang mga Malos Inspired, Beastie Fuddy, yan, Chef Mars, yung nagtulak sa akin na ituloy ko ang aking YouTube. Yan. So ayan mga kalab, si Baiti Borsio po at saka ang ating mga very famous supporter na si Eileen Calib, Aiselan King, Type Finish, Pusong Pinay, Nanay Nianica, yan mga famous sila. Yan ang ng mga nag-support sa akin. So thank you so much sa inyo. At saka po pasalamat po ako sa lahat ng ating mga viewers, sa aking mga followers. Kung hindi dahil sa inyo, wala akong viewers, wala akong followers din. Kaya thank you so much sa inyong lahat. God bless you all. So ayan na po ang ating shoutout ngayon. Shoutout ko pala si Akira at saka si Carlin. Yan. Saka si Venus. Shoutout ko. Si Lisa De Rocher. Shoutout ko at saka yung mga kaibigan natin dyan sa iba-ibang bansa. Thank you so much. Etienne Vlog sa pag-share nyo sa aking channel. Thank you so much. Kay Family Ritzman Netherlands. Thank you so much guys sa inyong pag-share sa aking channel. Thank you so much from my heart. So I love you all and see you in my next vlog. Yes, see you all. Bye.